po again mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel po ang inyong lingkod. So today is October 2, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa Ever Supermarket Polo sa Ever Supermarket Polo sa may Marcelo MH Pilar Street, Poblacion, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Malacanang compound. Gate 1 mga kasi Pilar Malacanang compound to, Barangay 645 San Miguel, Manila. Okay, so ayaw ko sana. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At habang tayo ay papunta doon at ang layo pa naman yan, 1.5 kilometers, ay manood tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ay makinig pala. Happy birthday din kay Major RG Go. Ayan. At happy birthday din kay Eric. Sino itong reporter na si Eric? Hindi ba si Eric Dastas to ha? Eric Panganiban. Ayan, happy birthday pare ko. At happy birthday din kay Irene De Leon from Kuya Kaloy Pascual Jr. At happy 30th anniversary kay Shirley and Rolly Francisco ng Barangay San Josep, Antipolo City. Ayan, okay ba tayo dyan, Shirley? Ha? Rolly. Oras, Mr. L. It's 9:04. Kung baritan lang din ang usapan, hindi ako titiklop dyan at hindi rin ako magpapahuli. Susuyurin natin ang bawat sulok ng Pilipinas. Makakuha lang ng dagdag na detalye para makapaghatid ng balita sa ating mga tagapakinig. Matrabaho? Oo naman. Pero kung naman, hindi lang ako ang natatambakan ng trabaho. Diba? Lalo na si Mrs. Madalas, siya pa nga ang naubusan ng oras dahil sa dami ng gawaing bahay. Isa na rin ang paglalaba. Buti na lang, may Champion Super Clean Detergent Powder na may quick wash technology. Pinadali ang paglalaba, malinis at mabango pa rin. Kaya ngayon, may oras na para sa gala kasama ang pamilya at bonding time. With Champion Super Clean, hindi lang malinis, mabango pa ang mga labahin. Apor pa yan sa aking misis. Kaya sa lahat ng mamis dyan, kung gusto nyo rin ng madaming time sa pamilya, sa Champion Super Clean na may quick wash technology ka na. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Dunkin, pasalubong ng bayan. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang oras ay hatid sa inyo ng Advanced Cardiothoracic and Vascular Care Center ng Makati Med. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. MX3, dito ako, Dilip. Pride Bar Blue with powerful stay-away enzymes. Malupit matanggal ng lumitman siya pero di masakit sa kamay. Desper and confident fully confident sa mancha, malupit sa kamay mo. Mabagin. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Araw-araw, every
Mel Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 capsules, dito ako biib. Mahalagang paalala, ang NX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa pamilya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Bakit protektado? I-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS. Ito pang napakatinding tumama sa Cebu. Local Communist Armed Conflict o NTF, LAC. Nirekomendan na palawigin pa ang amnesty program ng pamahalaan hanggang sa Marso, taong 2028. Babala sa banta ng storm surge o daluyong sa 8 lalawigan sa Luzon. Dulot ng bagyong Paulo, inilabas ng Pag-asa. Super Radio, DZWB, Pantay, Lindol. Bilang ng naitalang aftershocks kasunod ng malakas na lindol sa Cebu. Umabot na sa mahigit 2,400 ayon sa PBOX. Alan Gatos, pinakamalakas daw dyan, magnitude 5 pa rin kahit aftershocks, Alan. Oo, ay tama ka dyan, Igan, no? Dahil dito sa mga aftershocks na to, naglalaro ng magnitude 1.4 hanggang 5 ang lakas ng naitatalang aftershocks. Sana nga, puro aftershocks na lang kasi yung ganyang kalakas na 6.9 magnitude, yan yun talaga yung pinaka-lindol. Kasi sa mga nakalipas na panahon, meron pa yung parang tinatawag na foreshock. Akala natin yun yung pinakamalakas na lindol, meron pa mangyayari na mas malakas. Pero sa ngayon, yan lang ang nakikita ngayon ng PBOX. At ayon nga sa PBOX, maabot na sa 2,461 na aftershocks ang kanilang naitatala hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa nabanggit na bilang ay 498 ang platted habang 14 ang felt o naramdaman. Ang paliwanag ng PBOX asahan pa. Francis Consorcio, Dr. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehempa lang ng anak. Sa Tupila, pwede siyang ma-guide in contempt of the committee at ma-issue ng warrant of arrest. Yun po, speaking of former Representative Dalvico, yun pong pag-freeze ng mga assets, is that part of the function ng Blue Ribbon? Hindi, AMLAC. Pero ang naging bahagi namin doon, kasi hindi lamang yung kay ex-congressman na Dalvico, kung hindi pati yung sa mga ibang na-freeze na yung account. Dahil nung nag-call sa akin, sa aking opisina yung members ng AMLAC, si Executive Director Matthew David, si Atty. David, doon ko natanong, what would it say for the AMLAC to start or initiate the freezing of accounts? Ang sabi niya, without a formal complaint at the very least. Hindi ito yung tinatawag na ipapahin information sa korte o magsisimula yung verification. Kundi formal complaint. Nagba yung NBI, nagba na ng bawat DPWS, yung parang pwede ng pag-statement, pag-isigil na yung AMLAC sa pamamagitan ng pagtulog sa Court of Appeal para mag-issue na lang freeze order. So agad-agad kong i-communicate yun kay Secretary dito, even sa Ombudsman, kay dating kay Mayor Magano, sinabi ko, kailangan makapag-file na kayo ng complaint para na siya doon nahabol yung mga accounts ng public agad. At kasabay noon, sinigyan ko silang tingin ng flash drive. Nagbigay ako ng flash drive kay Mayor Magano, sabi ko, hindi pa na-constitute yung ICI, and may flash drive para once ma-constitute, pwede na agad kayo mag-file ng complaint kasi naandyan na lahat yung nararapat na ebidensya. Yung nilalaman pa lamang ng aking dalawang privilege. Yes. Kasi doon sa aking dalawang privilege, kompleto naman yun, may mga attachments, official record, lahat, pati mga pictures. Ganon din kay Secretary Wilson, ganon din sa Ombudsman. So yun ang naging contribution ng Blue Ribbon Committee. Opo, Senator, matanong ko na lang po, no? Yung ibang mga witness po ay nakasikaso na para magpasailalim sa witness protection program ng DOJ. Pero naglalabas na po sila, nagsasabi sila ng mga statements nila sa DOJ, di po ba? Maaari po ba natin malaman pa yung kanilang mga isisuwalan sa DOJ doon sa mga ganito?
makukuha natin yun, hindi nagpa-partner naman din sila o nag-request kami ng mga karagdagang sanitay. So, naka-concept. Ano? Kasi pag hinihiran nila yung mga tao, agad-agad pinapadala natin sa negotiation. At kung naman yung makalat silang additional pang mga testimonya, ay humingi kami ng kopya para maging part na rin ng record. At ito'y, pag nasa amin yung dokumento, yung karagdagan salaysay, ipapalahat namin sa kanila sa isang formal na pagdinig na sa gano'n maging officially maging record ng tourism committee. Paano po yung koordinasyon ng tourism committee doon sa investigation ng mga ICI? Pareho rin, nagko-compliment kami. Tulad ng nasabi ko, nung ako'y naibidahan pati si Senate President Soto, bit ko lahat yung mga nilalaman na aking video, pati yung lahat ng attachment. Ang katulayan, hindi naman sa pagmamalaki, pero yung ipinal nila po ng mga kaso, yun yung sa Nauhan, Oriental Mindoro, na kalakit sa aking naunang PBC, pati yung mga attachments na doon. Meron pa hindi nasama doon, hopefully, maidagdag nila, makapag-file pa ulit sila ng panibagong kaso. Kasi each act, halimbawa, malversation, yung isang act na nag-ghost project na ang ginamit ng mga dokumento, i-falsify, isang count yun ng malversation through falsification. Senator Ping, sabi nga ng marami, ito pong ginagawa ninyong pagdiligan po. Very, very crucial and it's definitely a watershed moment sa history ng Senado. I'm referring specifically po sa participation, halimbawa ni Senator Chicoy, Senator Joel, ano po. And now, recently, lumulutang na rin yung pangalan ni Senator Mark Villar. How do you come up with an elegant solution to that? Should they actually recuse themselves already or hindi pa pwede gawin yun? There is no elegant solution na consider, kasi alam mo, we should strike a balance between yung pagtrato sa ating mga peers, yung kapwa natin mga senador. Kaya hindi pwedeng pagbawalan, sasabihin ko ba sa kanila o sasabihin ni Senate President, huwag kayo mag-attend, huwag kayo magtanong. Hindi po pwede. Maski nga mga judges, binibigyan ng enough leeway ng Korte Suprema kung sila'y magre-recuse o mag-i-inhibit o magpapatuloy sa pagdinig na mayroong mga potential conflict of interest. Lalo na kami. Kasi kami, collegial body kami, hindi naman pwedeng sabihin namin huwag kayo magpunta, huwag kayo magtanong. Kasi kung gusto naman nila magbayad, member sila ng panel, mag-manifest sila, kung ano man yung gusto nila sabihin, hindi nila naman natin pwedeng pigilan. Pero lang yun. I was not thinking, Senator Ping, of actually barring them. My question was, dapat na bang mag-recuse na sila or is it untimely? Because we were talking about inter-parliamentary courtesy. Meron nga ding intra-parliamentary courtesy about the senators. Di po ba? Pero at this stage, dahil meron namang ICI din, you think na hindi naman magiging major issue kung kasali pa rin sila sa Senate Tourism Committee investigation, basta mag-a-affect din sila sa ICI. Mag-a-affect sila doon kasi may subpoena power to ICI. Di ba nga nagpunta na doon si Senate President Escudero. Yung mga kapatawag doon, talagang pumunta sila doon. Kasi pag hindi sila pumunta doon, pwedeng tumulong yung ICI sa anumang korte para doon sila pumiling na mag-contempt at mag-issue rin ng indirect contempt at paliwanagon. Yung alin kasi yung recusation o yung inhibition, it's always a personal fault, personal decision. Walang pwede makapag-impose except, halimbawa, yung korte mismo, Supreme Court mismo magsabi sa judge dahil pamitang merong conflict of interest. Panalo sila ito, hospital o Norrican, na kita-kita ng court system at papangalagaan na yung mismong institusyon, yung judiciary. Pwede nang utusan talaga yung juez na mag-inibig sa judge. Pero, bibigyan nga sila ng leeway to make their individual decision using their own discretion para mag-inhibit o hindi. It's a fine line, Kasi, on the other hand, and I don't wish to make a debate out of it, Senator Ping, with due courtesy,
Eh si Senator Mark kasi hindi rin man namin nakikita dun sa Blue Ribbon. Bakit gano'n? Hindi ba siya member mo? Or hindi ba siya pwede mag-attend doon? Halos lahat ng senador, members ng Blue Ribbon. Okay, okay. Maraming members yun eh. Parang 17, parang tatlo lang hindi members yun. Hindi ko sure kung member si Senator Mark Villar. Pero again, mag-membro sila, hindi naman mandatory na mag-attend sila sa hearing. Ayun. Of course, meron kaming under our rules, 5 beses kang hindi dumalo sa pagdinig ng isang komite. Pwede kang palitin sa komite. I see. Okay, so pero ano yun? You may or he may be ousted or taken out of the committee. Ibig sabihin Sa plenaryo yun. Ano yun, pagbobotohan sa plenaryo. Kung dapat lang tanggalin bilang miyembro ang isang senador na hindi naman dumagano sa mga pagdinig. Parang 5 consecutive times na hindi dumalo, magiging ground yun para tanggalin siya bilang miyembro ng isang komite. Not just the Blue Ribbon Committee, but lahat ng komite namin. Opo. So, what you're saying, pag nagsimula po bang mag-file ng case sa ICI against certain individuals, matitigil na po ba ang investigation ng Senado? Hindi. Separate yun eh. Sa amin, in aid of legislation. And of course, investigation. Kasi yan ang mandato ng Blue Ribbon eh. Primarily, in aid of legislation, pero may karugtong yun. And investigation. Meaning, pwede kami mag-imbestiga rin at para mag-rekomenda kung sino ang papaila ng mga charges. At nangyari na yung dipas na pinaparnisa namin ng lahat ng nakalap namin, either yung DOJ or yung ombudsman or both, na nagiging patayan din nila para magsagawa ng preliminary investigation. Opo. Makikonsern niyo po ba, Senator, kasi sa isang headline po namin, yung magiging ng Villar, iniimbestigahan po sa proyekto ng tinawag sa mga kaanak. Meron po ba ng mga judges o judges ng hospital? Hindi pa natatag ng komite. Narinig ko lang yun sa pahayag ni Secretary Boying Remulla. Na sinabi niya, meron sila natuklasan na 18.5 billion at yung ito'y in-implement, in-execute noong isang kamag-anak ng mga bilyar na nagpinyan. So yun ang kanilang tinitingnan ngayon at ang narinig ko nga, susunod sila sa investigation nila yung particular na kaso na sa nagpinyan. Okay. Dito po tayo sa Marites portion. Bakit ano daw po yung photo o yung litrato ninyo na kasama yung Vizcaya couple na kumakalat sa social media na yun? Ano po ang concern ko daw? Malisyos to, no? Dahil yun, nangyari yun nung kampanya, 2025. First and only time, outside of the Blue Ribbon hearing, na nakaharap ko yung mag-asawa. Ang nangyari kasi yun, meron akong supporter, follower, na taga Davao City. Alam yun ng dating Police General na na-under sa akin. So, sa inyo nga yun, yung namatay na yun, si General Roman, dati siyang security detail na yung Duterte pa noon. Hanggang sa naging presidente na si Mayor Duterte, yung doon naman namatay si General Roman. Yung anak niya, parang siya nag-take over noong parang may security agency sila sa Davao. So, nagpatuloy na naging supporter ko yung anak. Tapos, yun nga, sinala niya yung anak ko, kapatid, siguro maintindihan ni na mag-asawa si Kaya. Sabi niya, meron nga palaking rally. Grand rally nga eh. May mga performers, mga national artists na pupunta doon para mag-perform. At baka raw gusto ko magpunta para pag nangapampanya. Ako naman, agad-agad na isip ko, si Susan kasi natutunan ko, nakakaya naman kay Senator Soto kasi yung pamangkin niya, si Mayor Vico, kalaban naman nung nanay o si Sara Vizcaya. So nag-decline ako. At saka isa pa, isip ko, dinadala rin ako ng mga ibang party group. Hindi naman wise o part na political decision na mag-attend ka ng rally ng isang party list. Kasi kaya magiging sa isang party list, halimbawa, supporters nila, mawawala naman sa supporter ng ibang party group. So sabi ko, nag-decline ako. Nung nauna yung dumating, may kasama pa nga ang gato eh. Hindi ko naman tanda po dito. Dumating ngayon yung mag-asawa. Sandali lang kami nag-uusap, halos wala kami na pag-usapan. Siyempre, bago nung palabas na sila, kung pwede na magpa-picture. Eh hindi ko, wala naman ako idea kung sino yung mag-asawa. Kaya hindi ko alam na aabot sa ganito. Wala akong kamuang buwan. Hindi nyo kilala, in other words.
hindi ko kilala talaga personally time na naharap ko sila outside of the committee hearing. Nakakaharap ko lang sila sa committee hearing. Pero that was the first and only time that I met them. Okay. So malicious, ba't may kakalat yung picture? Even assuming na magkakilala kami, without admitting course dito to, anong masama doon kung nagpa-picture sa inyo? Kayakap ko pa si Mrs. Vizcaya, kayakap ko pa si Carly Vizcaya, close pa kami, magkalayo pa nga kami sa picture para may puwang eh. So doon na makita yung malice, yung man ang nagkalat doon. First sinabi sila si Kiko Bantaga, hindi kasi yung nag-post. Pero meron siyang, paano magagawa ni Kiko Bantaga kung wala nag-tweet sa kanya na malisyoso o magsyosa? Alright, ano naman ako naging sa topic, Senator Signo? Nag-release po ang resolusyon ng Senate na hindi na payagan ng House Senate ng dating Presidente. At meron po ba itong magiging epekto sa decision item? Wala, depende sa kanila. Yun, ay stress of the Senate lamang. Di pa nga napag-desisyonan kung ito'y papadala yung kopya ng aming Senate resolution. Mapa po mula dun sa Aurora, papunta ng pabalik na Isabela. Or hanggang dinapiki. Hanggang pinagtagal. Opo. Ito po, hindi naman super timeline ito. Si Paolo pinag-uusapan natin, attorney, ano po. Pero palagay ba ninyo, hopefully, masalagta kaya ng Sierra Madre, ng ating minamahal na Sierra Madre Mountain Range, itong bagyo na ito? Hindi ko po alam. Anything can happen po eh. Anything can happen. Yeah. Kung saan dadaan, gano'ng kalakas, hindi pa po natin masabi sa ngayon hanggang hindi po siya naglakas po. Sana lang po, Opo. attorney, ang lagay po ng Magatdan. Malayo pa po sa critical point. Nasa 183 meters above sea level po yung level po ng reservoir. Ang critical na area na level po ay 193. Na malayo pa po. Safe naman. At saka nakapagpawas po sila ng tubig. Kamakailan. Lalo na dumating po itong si Lando. Hindi po critical. Kung maglalabas man po sila ng tubig to accommodate the expected rainfall na papasok po doon sa reservoir, magbabawas sila pero hindi po ganun kadami. Hindi man lang po mapapansin yung pagtaas po ng levels ng kuryente dahil susunod po doon sa magpaparelease po nila ng tubig. Ang sabi po ng pag-asa ay maaari mag-landfall over Isabela or Northern Aurora bukas po. Aside from sinabi po ng pag-asa, meron po ba kayong iba pang job status na natanggapan din? O preparation? Ano po? Ibang ano? May ibang data pa po bang naibigay sa inyo para makapaghanda pa po naman? Wala na po kasi dito po sa amin, we always over-prepare. Sabi nga namin, ito po yung prinsipyo po ng aming gobernador, Tito Albano, sabi niya, di baling over-prepare o under-prepare. Opo, sige. Abangan lang po namin. Makikipalita po kami pagpasok na ng Bagyong Paulo sa inyo, attorney. Maraming salamat sa pagkakuan. Salamat din po. Okay, maraming salamat si Attorney Constante Poronda Jr., ang head po ng Intrimo ng Isabela. Ang oras, 3 minuto bago mag-ikasampo ang umaga at patuloy po tayo nagpo-monitor kay Paolo. Ano po? Ang pinakahuli ay 705 kilometers ng Infanta Quezon. as of what time? As of 5 a.m. bulletin ito ng pag-asa. So, aabangan pa natin the latest bulletin. Pero ang sinasabi dito, mabagal partner, west-northwest or 20 kilometers per hour. Strong to gale force winds na maaaring hanggang 250 kilometers mula sa sentro. Potential impact ay minimal to minor threat to life and property at may ilang lugar na ang nakataas ang signal number 1
Partikulares sa Milan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Caringa, Mountain Province, Isabel, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion of Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, northern portion of Bulacan, northern portion of Pampanga, northern portion of Quezon, Bolillo Island at northern portion ng Catanduanes. So ayan pa lamang po ang ating hinihintay ngayon. Ang fine yan, so dapat meron ng bago. Usually, like 3 hours for that quarter, pag malakas na, pag lumakas na. So, Pero kung 5 PM yan, dapat hindi yan. Meron na. Basta mayroon po ninyo, ilalabas na yan ng pag-asa. In the meantime, marami po sa ating mga kapamilya sa iba't ibang probinsya ang nahaharap sa matinding pagsubok dahil sa mga nagdaang bagyo, pati na yung lindol na nangyari sa Cebu. Kailangan nila ng tulong. Maaari kayo magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code, pag-deposito sa opisyal na bank account ng ABS-CBN Foundation o pagbili ng donation voucher sa ating mga kapartner ng online shopping platforms. At maaari rin kayo magpadala ng in-kind donations gaya ng pagkain at personal kits. Mga kapamilya, tayo'y magkaagapay sa anumang pagsubok. Lahat tayo tulong in the service of the Philippines. ayan, at meron tayong isang dagdag sa part. Pwede natin Sa tulong po na lahat ng mga pwede makidasal sa atin ngayon. Use the gift of prayer. Then, more than 2,000 outsiders na ang kailangan ng people sa inyo. Yung lahat dito, nakatrend sa highway. Kung sila matutulog, tulog ko natin sa babayan. Di ba kung natin sila ay kasiwala, kasi sila ay nasiraan ng bahay. Pero yung nakakausap natin so far ay talagang takot pa sila. Ano magsakat talaga sa anak. Okay, yung meron. Ayan, kung wala kang matulogin dyan, maghanap ka ng sabi ni Mr. Bossing Eddas at saka si Arman Aquila. Maghanap ka ng Sobo Hotel dyan. Ayan, dahil earthquake proof daw yung kanilang mga building. Iba ang lindol doon. Pero nakikasama natin ang DYRC team at tayo naman ay kasama nila natin sila mula doon sa natin ng accommodation at then dito sa pag-sulit sa mga remote areas na tayo pa lamang ng media team na nakarating dito sa rin ng mga residente rito sa may Hacienda Pilot na pinabang community provincia ng Cebu kasi naman sila ay wala na Yan lang yung pangalan ng lugar. Hacienda Pilot alam mo yung ibang kasama natin dito kasi maluluha kahit hindi sila kaanak kaya ganun yung emosyon dito dahil yung itsura ng bohol, itsura ng isang paulan na nagagabi tapos kalahati yung iyak hindi mo dito yung natin mga kasama rito na nagkaanak so kagaya natin nagkukwento dahil sa atin ito ng ating kasaysayan ano sa inyo nakakisto Salamat Daniel Parosa mula sa Bogor City, Cebu. Makakalungkot talaga. Lakay, parang kanina, naiyak ako nung ate, umiiyak Ay, sa bata, oo. Saka ito lang tayo, yung pinakwento niya na buong pamilya, nanay, tatay, dalawang anak, namatay lahat sa linggo. Bata siya, ano? Parang buhay niya ngayon. Parang ganun ba? Ito ay sa Hacienda Ilocos. Hacienda Filomena sa Bogor City, Cebu. Ayan. Muli kumaringan ang ating kumpiran na DJRH Manila Broadcasting Company ay
mabubuto na pagkaramay sa pamilya ng lahat ng mga namatayan dahil nga po sa lindol. At lakay tayo din ay nananawagan sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na lakay sa mga nakakaluwag-luwag. At gusto kong tumulong ang FBC ay bukas na po ang aming, mayroon tayo lang may mga bank accounts para sa mga donasyon, para sa mga naapektuhan po nitong magnitude 6.9 na lindol dyan po sa Northern Cebu. At ang aming pong Metro Bank account para sa mga nais kong tumulong, FBC Operations Group Incorporated, bank account number 640-7640-086412. Magpaabot ng tulong, pag po ang aming himpilan at pag po mga yung pong bank account na yan ay pwede kayo mag-send ng ito pong mga donation. At para sa mga brethren natin na nag-graduate po dito sa Teacher's Operation Tulong, ayan, by Mr. President po yung Fiscal Unidad, ayan, po yung Umubo na Boy Pique, Jessa Bautista, ayan, po yung Colonel Ador Arevalo at mga brethren sa Maria Travelers. Yung ating donation ay ipapadala na natin sa Cebu. Ayan. At yan, ang kabuo natin palatuntunang damdaming bayan. Malungkot po, ayan. Panalangin natin na sana ay huwag nang maulit at sana ay huwag na nang mangyari dito sa Metro Manila. Ako po si Daniel Makama. Pag Sister El, galing sa akin, stay safe. Operasyon Tulong. Maraming salamat, Sir Noel Alamar. At yan ang mga balitang kumpirmado, siguro. Ika nga kailangan siyang daanan. Ano man ang sitwasyon, kailangan ka maging matatag. At kailangan mong isipin na sa dulo, nandun naman ang liwanag. Diba? Ito na ba yung tulong? At bukod, hindi ba matapos? Ay, hindi pa pala. Wala na. Sabi ito, Ay, na ito seryoso po. Bukod po dun sa mga iniisip nating taktika, paano tayo makakalampas dito, makakasurvive, saan yung tahanan natin na mapupunta, anong gagawin. It's inner peace that we're praying. dahil Saan kayo dito? Oo. sa mga kababayan natin ngayon na nagdadaan ng mabigat dahil nga sa nagdaang malakas na lindol. Oo, bukod pa din sa bagyo, nakakatapos lang din ang bagyo at nasa bagyo season pa rin tayo. Oo. Hindi ba? Yun yung hindi, wala tayong control, ika nga. Diba? Sa mga sitwasyon, pero pag may peace ka, pag may peace ka, kaya mong gumising araw-araw. Kailangan, pero siyempre kailangan din natin maunawaan kung gaano rin kabigat yung sa mental health. Yung stress na pinagdadaanan natin, lalo na mga kababayan natin ngayon na dumaan sa lindol. So ngayong umaga, unawain natin kung ano rin yung struggle na nagaganap sa mental health ng mga kababayan natin at apektado ng lindol. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng panibagong video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. This is John Parenda, Filipino Channel. Ang inyong lingkod. Paalam po. Actually, kung hospital na to, ano lang, sorry lang to eh. Para rito,